Morning mga kacharito. Amen. Muli Morning. po tayo po'y dumulog sa masarap na biyaya at pag-ibig sa presensya ng Panginoon, sapagkat ang presensya ng Panginoon, pag siya po ang ating inuna, ang buhay mo pasarap ng pasarap, ang buhay mo palago ng palago, ang buhay mo paunlad ng paunlad, sapagkat the presence of God brings blessing in your life. Tayo Amen. po yung mag-worship. Let's go to worship our King of Kings, Lord of Lord in our life. Thank you, Jesus. We magnify your name. We glorify your name. Thank you for your grace. Thank you for your divine love, your divine wisdom. Thank you for your forgiveness. Thank you for your blood. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Rabaya Shika, Rabaya Shika. Sa buhay mo, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ng pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpulik sa kanlungan mo. Lahat ng nahas ng puso matatagpuan sa'yo. Napakagpulik sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Wala ba ang lalahangin pa? Nakapaligid lang ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. This Lord, we worship you, God. Thank you for your begotten Son, the only begotten Son. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We welcome you. Continue to move in our life. Amen. Empower us, Holy Spirit. Yes. Thank you. Amen. Lord, salamat sa umagang kay ganda. Patuloy ka namin pinupuri. Thank you for your love. Thank you, God. We receive shalom, charito. We are destined to reign. We are unmerited favor of God. We are accepted in the beloved. We are highly favored by God. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, napakasarap, Hallelujah. Brother Jomar. So, muli, magandang umaga sa iyo, kapatid. Good morning, bro. So, dahil hindi pa dumating ating ibang kasama, so tayo naman muli ay mag 1-to-1. So, Hallelujah. tuloy. Nasa ikaw na po ang nasa na po ang microphone. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa, no? Sa mga makakapanood ng video na to. Good morning. And gusto ko pong ibahagi sa inyo this morning yung about sa passage na patungkol doon kila mga apostol nung sila ay magko-crossover sa sa kabilang ibayo, di ba? Na nag-utos ang Panginoon sa kanila na pumunta sila sa kabilang ibayo, no? Amen. And yung pinaka-point natin dito yung about sa Matthew chapter 14 verse 29 to 30, sabi doon, sumagot siya, sabi dito, halika mula sa bangka. Ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Di ba? Napakaganda ng talata na to, no? Marami mga nagtuturo ng salita ng Diyos madalas na yung
kwento na ito, no? Kasi talagang I believe sa istorya na to marami tayong pwedeng mapulot, Amen. matutunan na mga bagay Amen, amen. na kapahayagan ng Diyos. Pero one thing na isa sa mga I believe na pwede nating mapulot dito na matutunan natin is yung about sa focus. Diba? Wow! Nakarang linggo, yun yung pinaka-mensahe ng Lord sa akin, yung focus. And still, ayun yung pangungusap ng Diyos sa buhay ko, yung about sa focus, di ba? Kasi, gaya ng talata, mapapansin natin na siya, sabi dito, halika mula sa bangka ay lumahakad si Pedro, di ba? Sino ba yung tinitignan niya nun? Sino ba yung yung pupuntahan niya nun? Walang iba yung ating Panginoon, di ba? Kasi yung usapan dito, sabi niya doon, Panginoon, kung ikaw nga yan, hayaan mo akong makapunta diyan, di ba? Yun yung usapan doon sa talata na yun. And yung focus ni Pedro nandoon kay nandoon kay Jesus, kaya siya nakalakad, di ba? Kaya isa sa one thing na matututunan natin dito sa passage na to sa Mateo chapter 14 is yung focus, di ba? Sa buhay natin talagang mahalaga yung focus, di ba? Amen. Maraming bagay sa buhay natin, yun yung kailangan, yung focus natin. Halimbawa na lang sa pagdadrive, di ba? Mga nag-driver ng sasakyan, nagdadrive sila. Pag wala yung focus nila sa daan, Bangga sila. bangga, di ba? Hit and run, mangyari, makabangga, makadisgrasya. Kaya kailangan ng focus. Kunyari, halimbawa, ikaw ay karpintero, may pinupukpok kang kailangan din ng focus dun di ba? Bakit? Baka pag nawala yung focus mo, bumalikwas yung palom mo, tumalbog yung martilyo sa mukha mo, o pwede naman mapukpok yung daliri mo. Kailangan ng focus. Maraming bagay na sa buhay natin, kailangan natin ng focus, no? Amen. So, ano yung point number 1? Dalawang bagay lang yung mababahagi ko sa inyo. And I believe napakarami, pero dalawang bagay lang na napulot ko dito sa talata na to. Number 1 is know your focus. Wow, know your focus. Alamin mo kung saan ka magpo-focus, alamin mo kung ano yung dapat na pinagpo-focusan mo, di ba? Dapat natin, no, sa buhay natin kung saan dapat natin ilalagay yung focus natin. Halimbawa na lang kay Apostol Pedro, di ba? Dapat ang focus niya na kay Jesus, di ba? Kasi ano ba yung usapan doon? Halika. O sabi ni Lord, sige, punta ka dito, lumakad ka, pupunta sa akin. Yun yung usapan doon di ba? Dapat ang focus niya na kay Jesus, di ba? Pero dahil nawala yung focus niya, sabi sa second verse, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Wow! Dito sa time na to, dito nawala na yung yung focus niya kay Lord. Kasi napansin niya yung malakas na hangin. Wow! 'Di ba? Nung nawala yung focus niya kay Jesus, doon siya lumubog. 'Di ba? Nawala yung focus niya, ang usapan lang naman kung pupunta siya kay Jesus, napansin niya yung malakas na hangin, doon siya lumubog. Kumbaga napakahalaga na hindi mawawala yung focus natin kapag alam mo yung focus mo. Know your focus, 'di ba? Kumbaga, ano ba yung mga dapat talaga nating pinagpo-focusan, 'di ba? Minsan kasi maraming misinterception sa mga buhay-buhay natin. Ano ba yung dapat nating unahin? Maglingkod o magpayaman? Magpayaman o maglingkod, di ba? Minsan may mga ganun. Pero, isa sa pinaka-tinuturo ng Panginoon, yung yung pahalagahan mo yung now, di ba? Kung ano yung nasa harapan mo, di ba? Dapat alam natin na know your focus. Kapag alam mo yung paglalaanan ng focus mo, alam mo kung saan ka dapat nakapokus, di ba? Kasi kunyari, nasa pag-aaral ka pa, di ba? Kapag ikaw ay nasa pag-aaral, ano yung estudyante ka pa, dapat yung focus mo, nasa pag-aaral pa, di ba? Yung iba kasi, maraming isinasabay sa sa harapan nila, di ba? Kumbaga, to know your focus, dapat alamin mo yung kung ano yung nasa harap mo, di ba? Kunyari, ikaw ay pamilyadong tao. Dapat, ang focus mo, nandoon sa about sa paano mo magagampanan yung pagiging ama mo, di ba? Paano ka maging provider sa kanila, paano ka maging responsable. Kung sasabayan mo pa ng maraming bagay yon, pwede kang ma-defocus, di ba? Yes. Kumbaga napakahalaga na alam mo yung focus mo, di ba?
Kung ikaw ay nagtatrabaho, empleyado, 'di ba? Mahalaga na naka-focus ka muna sa trabaho mo, 'di ba? Na kasi kung yung iba kasi bago pa lang sa pagtatrabaho, bago pa lang sa pag-eempleyado, ang dami na agad pinaglalaanan ng focus, 'di ba? Maraming sinasabay na ano, wala namang masama na isabay mo yung iba't ibang negosyo, isabay mo yung maraming bagay, pero kung yun yung mag-focus sa'yo na ma-defocus sa bagay, sa trabaho na pinaglaanan sa'yo ng Panginoon, pwede ka rin mapahamak doon, di ba? Amen. Kumbaga, napakahalaga na alam mo yung focus mo sa buhay. Ano ba yung kalagayan mo ngayon? Estudyante ka ba? Mag-focus ka sa pag-aaral, di ba? Empleyado ka ba? Mag-focus ka sa pagtatrabaho. Di ba gaya nga ni David, hindi naman siya nag-focus sa pagiging hari eh. That time na hindi pa siya hari, ang focus niya, alagaan yung mga tupa, di ba? Ang focus niya magpastol, naka-focus siya doon. Nag-focus siya na manghuli ng mga oso, di ba? Mga mababangis na hayop sa gubat. Dahil naka-focus siya doon sa bagay na yon, dumating na lang yung panahon na inangat siya ng Panginoon, di ba? Dumating na lang yung panahon na tinaas siya ng Panginoon. Amen. Nang simula nung nakalaban niya yung si Goliath, di ba? May focus din siya doon eh. Kaya nanalo siya doon kasi naka-focus siya sa kung anong nasa harap niya ngayon. Ganun din sa buhay natin. Ano ba yung nasa harap natin? Alamin mo para malaman mo kung saan mo ilalaan yung focus mo, di ba? Amen. Napakahalaga na alam natin yung focus natin. Amen. And one thing na tinuturo doon ni Lord, alamin mo kung ano yung nasa harap mo, di ba? Kasi kung minsan, kung nasaan ka ngayon, kung nasaan kang kalagayan ngayon, nasa anumang trabaho meron ka ngayon, yan din yung gagamitin ni Lord eh. Na i-mold yung skill mo, i-mold ka doon, i-equip ka doon, yung character mo, yung attitude mo, na darating yung panahon, pag ang focus mo nasa bagay na yon, yun din yung gagamitin ni Lord para iangat ka, di ba? Amen. I believe sa trabaho din natin dito sa company na to, si Bishop, kung wala siyang focus, hindi niya basta-basta mahirap to makuha, di ba? Yes. Yung ganito kalaking company, ganito kalaking eskwelahan. Kumbaga kung I believe kung walang focus si Bishop sa Journey niya. journey niya sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya, maaring hindi niya makuha to, maaring hindi ito mabuo. Pero dahil nga naka-focus siya, naka-focus si Bishop dun sa pinapagawa ng Lord, sa instruction ni Lord, little by little, talagang lumago, talagang natayo, di ba? Amen. Wow. Sarap. Napakahalaga talaga na alam mo yung focus mo, di ba? Ang focus natin, hindi yung something na ikaw yung maglalagay, may something na bagay kang gagawin, pupuntahan, ilalagay mo sa harap mo, hindi. Si Lord yung naglalagay sa harap natin, di ba? Amen. Gaya din sa buhay ko, dati ang focus ko maghanap ng mga trabaho na alam ko. Siyempre, doon ako sa mga pahinante ako dati. Yun yung hinahanap ko talaga, di ba? Yun yung, ako ang naglalagay nun sa harap ko, nilalagay ko sa harap yun, and then haharapin ko yun. Pero, one time na lang na nilagay sa akin ni Lord sa harapan ko yung bagay na to na makapagtrabaho dito. And I believe, kapag yung focus ko is nandito sa trabaho na to, God will equip me, di ba? Na darating yung panahon, mapapakinabangan ko rin at gagamitin din ng Lord sa buhay ko para iangat ako. So napakahalaga kung ano yung focus natin, di ba? Napakahalaga na hindi tayo naguguluhan na ano ba yung dapat nating pagpokusan, ano ba yung dapat nating unahin, di ba? And pangalawang bagay na nakita ko dito, kapag if you not lose your focus, you will experience supernatural things, no? Yun yung pangalawang bagay. Kanina yung unang bagay, Alamin mo. know your focus. Ngayon, pangalawa, if you not lose your focus, you will experience supernatural things. Diba? Wow. Napakahalaga nun, bro, na kapag hindi nawala yung focus mo sa pinapagawa ng Lord sa'yo, pwede kasi mangyari na ito yung pinapagawa ng Lord, pero pwede ring mangyari na may nagagawa ka, di ba? May nagagawa kang iba. Pero kapag hindi yun yung pinapagawa ng Lord sa'yo, I believe na
hindi rin magtatagal at hindi mo rin mapagpapatuloy yung bagay na yun, di ba? Amen. Tama. Kasi may talagang mga nilalaan si Lord na pinapagawa sa atin, di ba? Kaya kung hindi mawawala yung focus mo sa bagay na pinapagawa ng Lord sa'yo, I believe mararanasan mo yung supernatural, di ba? Amen. Amen. Gaya na lang ni Daniel. Ano ba yung bagay sa harap niya na nilagay ni Lord doon? Pinokos siya ni Lord sa sa pananalangin, di ba? Alam naman natin yung buhay ni Daniel, talagang 3 times a day, di ba? Nananalangin si Daniel at hindi siya nawala sa focus niya doon sa pananalangin na yun. Kaya dumating yung time na hinulog siya doon sa sa kulungan ng mga leon, hindi siya kinain ng mga leon, di ba? Because may focus siya doon sa ginagawa niya, di ba? Oo. Hindi siya na-defocus, hindi siya natakot. Hindi nawala yung focus niya sa ginagawa niya na manalangin, di ba? Kaya nung nilagay siya doon sa kulungan ng mga leon, hindi siya kinain. Supernatural yun, di ba? Kasi kung ibang tao, kakainin, di ba may kinain nga doon, bro? Yes. Yung mga kawal yata yun na naghulog sa kanya. Mas una pang sinakmal ng ng leon eh. Kumbaga, samantalang, si Daniel, tinutulugan ng leon. Naging unan pa. Naging unan pa. Ibig sabihin, if you're focused on Jesus sa buhay mo, lahat ng pagsubok, problema ng buhay mo, unan mo lang yan. Hallelujah. Yun po yung revelation doon. Kumbaga, 'di ba, mahalaga talaga yung focus mo sa bagay. Amen. Sa bagay na ano yun nasa harap mo, 'di ba? Amen. And kagaya din ni nila Shadrach, Meshach, pati Abednego, silang tatlo, 'di ba? Yung focus nila dun sa bagay na kahit anong mangyari, hindi kami sasamba. Sa anumang Diyos-Diyosan, kahit kanino man, hindi kami sasamba. Nandun yung focus nila eh. Hindi nawala yung focus nila dun. Kaya nung napunta sila dun nung susunugin sila sa ugon, hindi sila nasunog. Hindi man lang sila nasaktan, di ba? May kasama pa. May kasama pa. Hallelujah. Di ba? Kumbaga yung focus, di ba? Napakahalaga pagka hindi nawala yung focus natin. Doon natin na-experience yung mga supernatural eh. Amen. Yung mga bagay na hindi natin kaya, imposibleng sa isip natin, imposibleng mangyari, imposible nating makuha, maranasan, pero nangyayari. Amen. Kasi nandun yung focus natin sa bagay na pinapagawa ng Panginoon, di ba? Tama. Gaya din ni Apostol Pablo. Alam naman natin, si Apostol Pablo, sinend siya doon sa mga hintil, di ba? And tayo nasa Asia. Tayo ay nasa Asia and I believe yung Asia isa sa mga hinayuan ni ni Apostol Pablo. Kung wala yung focus ni Apostol Pablo, di ba? Kung wala yung focus niya, maaring kayang hindi tayo naabot ng salita, di ba? Amen. Ibig sabihin, dahil sa focus ni Apostol Pablo, ikaw at ako ngayon, naabot tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Diba? Napakahalaga na hindi natin mawala yung focus natin, di ba? Yes. Lalo-lalo na sa Panginoon, di ba? Kasi lahat kailangan mong paglaanan ng focus kung Amen. ano yung nasa harap mo. Pero Yes. one thing na wag na mawawala yung focus mo, unang-una talaga sa Panginoon. Amen. Di ba? Kasi yung Panginoon, siya yung nagtuturo sa atin, siya yung naglilid sa atin, siya yung naglalagay sa atin in a right path sa buhay natin. Kumbaga, yung iba kasi dati sobrang active sa gawain, sobrang sipag sa gawain, nung nagkatrabaho nawala na yung focus, 'di ba? Nawala na yung focus sa paglilingkod sa Panginoon. Then unti-unti nararanasan nila yung struggle, nararanasan nila yung yung bigat, yung hirap kasi nawala yung focus sa pinapagawa ng Panginoon, 'di ba? Kumbaga napakahalaga yung focus sa buhay natin. Amen. Na alam natin kung saan tayo dapat mag-focus, alam natin kung saan dapat tayo nakatuon yung focus natin. So yun lang, bro. Baka may dadagdag ka? Sige, dagdag tayo ng konti lang, no? I-summarize lang po natin. So, napakaganda po yung sinabi ni Brother Joma. Know your focus. Amen. Pag alam mo ang focus mo sa buhay mo, ito ay unti-unti mo maaabot yung journey na pinapagawa ni Lord sa buhay mo. Like ni Peter, sabi ni Jesus, halika Peter, pumunta ka dito sa bangka. Si Peter, paano makapunta sa bangka? Dagat yun.
lalakarin niya ang dagat. So, dahil si Peter nakapokus kay Jesus, nagkaroon ng tinatawag na divine supernatural Experience. experience si Peter. Mm-mm. Akalain mo nakalakad sa dagat? Alam mo ba kapatid, kapag ikaw ay nakatuon ng iyong paningin kay Jesus, Mm. lahat ng alon mo, lahat ng mga bagay na mga hindi mo mga imposible sa buhay mo, nagiging imposible na. Mm. If you're focused on Jesus sa buhay mo, you will experience supernatural blessing. Lalakad ka sa dagat papunta sa bangka. Nakalakad nga si Apostol Peter. Sa buhay mo, lahat ng pagsubok mo, lalakaran mo lang yan. If you're focused on Jesus, bro. Mm. Ano ba mga trial mo sa buhay, di mo na kaya, pagod ka na. If you're fixed on Jesus, He is the author, the finisher of our faith. Amen. Wow! Lahat ng alon ng buhay mo, lahat ng distraction ng buhay mo, lalakaran mo lang yan sapagkat you will Hallelujah. experience supernatural blessing. Yun na po ang ating summary. Kapag ikaw nakatuon ang isip mo, puso mo kay Lord, sigurado lahat ng mga distraction sa buhay mo, alon ng buhay mo, bagyo ng buhay mo, lalakaran mo yan. Sapagkat si Jesus siya ang iyong kasama sa bawat yugto ng buhay mo. Amen. Yun lang. So, kung prayer tayo kapatid. So, let's bow your head. Father, thank you for this day. Thank you, Lord. Salamat sa school namin, sa Amen. ISSRM, O God. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, na isa mo kami napili na makapagtrabaho dito, O God. Amen. Hayaan mo, Lord, sa araw na ito, Lord, maging steward kami, Lord, sa lahat sa anumang department kung kami ay naka-assign, Panginoon. Yes. Dalangin namin, Panginoon, lahat ng aming mga kasama, Panginoon, sa workplace, O God. Lord, continue to give divine wisdom, Panginoon. Yes, Lord. Upang, Panginoon, magampanan nila ang bawat kanya-kanya nilang trabaho. Amen. Dalangin namin, Panginoon, ang divine wisdom, Panginoon, sa all the student, Panginoon, na papasok dito, Panginoon, sa school namin, Panginoon. Lord, let's continue to cover with your blood, Panginoon. Amen. And Lord, I will believe, O Lord, ang mga estudyante, Panginoon, ay gagamitin mong ugat. Balang araw, Panginoon, makilala nila na ikaw ang Panginoon, nagbibigay buhay, ikaw ang Panginoon ang daan sa katotohanan, Amen. ikaw ang Panginoon ang